Ang pagpasok ng mga bagyong Marce, Nika, Ophel at Pepito, unang pagkakataon na 4 na halos magkakadikit na bagyo ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility para sa buwan ng Nobyembre. Wala na pong bagyo sa ngayon pero patuloy na nananawagan ng tulong ang mga residenteng binubuo pa rin ang kanilang mga bahay sa Catanduanes. Saksi, si Joseph Moro. Nahati hanggang sa tuluyang tangayin ng malakas na agos ng ilog ang bahagi ng tulay na ito sa Camalaniugan, Cagayan. Dito pa naman dinadaan ng heavy equipment para sa ginagawang Camalaniugan-Apari Bridge. Pinapayagan din itong daanan ng mga motorista sa piling mga oras. Unti-unti nang bumababa ang antas ng Cagayan River. Pero may mga lugar pa ring lubog sa baha gaya sa bayan ng Alcala, Lalo at sa Tuguegarao City. Sa Cabagan, Isabela, malailog pa rin ang tubig sa bahagi ng National Road. Dahil sa lawak ng pinsalang iniwan ng baha sa bayan ng Mawini, isinailalim na ito sa state of calamity. Ganon din sa Aurora Province na labis na hinugupit ng sunod-sunod na bagyo. Sa bayan ng Dipakulaw, pinagbubunot ng malalakas na hangin ang mga puno ng niyog. Pumambalang naman sa kalsada ang mga yero. Nalubog naman sa lupa at mga sanga ng kahoy ang ilang sasakyan at bahay sa Quirino Province kasunod ng landslide at baha. Wala rin kawala sa hagupit ng super typhoon ang mga paaralan sa Pandan, Catanduanes. Wasak ang kisame sa isang silid sa Lumabaw Elementary School. Nabasa na ang ilang gamit ng mga guro. Tulungan niyo po kami, mai-build po ulit ang aming school. Tulungan niyo po kami na makapag-start ulit. Ang mga residente patuloy ang pagkukumpuni gamit ang mga na-recover sa mga nagiba nilang bahay. Wala pa rin kuryente sa lugar at bagsak pa rin ang maraming poste. Marami ang nananawagan ng tulong kabilang ang mga taga-Karamoran. Nasira pati gym na gawa sa bakal sa Barangay Dariao. Yan ang evacuation center. Anong bumagsak nangyari sa mga tao? Hindi na nga Halos maubos ang ilang mga bahay sa Barangay Baybay. Ito ang naiwan ng Pepito dito sa Barangay Baybay. Halos wala na talagang natira doon sa kanilang mga bahay. Ang kailangan nila daw ngayon ay mga construction materials, mga yero, kahoy, at syempre pagkain. So halos lahat dito kasi tabing dagat to, walang natira sa kanilang mga bahay at nangangailangan sila ng tulong. Nakaschedule na ang paghahatid ng mahigit 3,000 yero at repair kits sa Catanduanes ayon sa Office of Civil Defense. Sabi ng Pag-asa, unang beses nangyari sa kasaysayan ang sunod-sunod na pagpasok sa Philippine Area of Responsibility ng 4 na bagyo. Na-surpass po nito yung ating previous na record way back 1968. So yung ating pong 1968 na record noong November 22 to 24, meron po tayong 3 bagyo na halos sabay-sabay din nasa loob ng Philippine Area of magkakasunod din na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, si Tropical Cyclone Mami, Nina at si Ora. Sa ulat ng DZBB, wala pang namomonitor na low pressure area ang Pag-asa pero posibleng 2 bagyo pa ang dumating bago matapos ang taon. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.